Sinailalim na po sa state of calamity ang General Santos City dahil po sa laki at lawak ng pinsala na tinamo nito dulot po ng 7.8 magnitude na lindol. Kunin natin ang live report mula sa General Santos City kay Erlo Bringas. Erlo. Ali, sa baga oras na ito ay medyo nakakaramdam tayo ng aftershocks dito pa rin sa General Santos City. Dala pa rin ng epekto nitong nangyaring 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Sa kabila niyan, Ali, ay nananatiling walang supply ng kuryente dito sa syudad at nananatiling medyo pahirapan din ang linya ng komunikasyon. Tabang. Hoy! Alayawan! Hoy, Ninel! Yan ang fast food chain na nag-viral sa social media na bigla na lamang bumagsak matapos na tumama ang 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Halos mawasak ang kabuuan ng gusali at hindi na makilala pa sa tindi ng pinsala ang FM radio station na nasa taas ng fast food chain. Total wreck na maituturing dahil sa laki ng naging pinsala at halos wala nang makilala pa sa gusali. Ayon sa pamunan ng fast food chain, wala namang naitalang nasaktan sa kanilang tauhan at totally accounted ang kanilang mga tauhan matapos ang pagtama ng lindol. Ang supermarket naman na yan sa Barangay Kalumpang sa General Santos City, mistulang binagsakan ng atomic bomb sa tindi ng pinsala. Nagbagsakan ng mga paninda at ilang parte ng gusali, indikasyong wala ng pakikinabangan pa. Ayon sa lokal na pamahalaan, may mga nirescue sila sa nasabing gusali kahapon matapos ang nagdaang lindol na agad namang nakalabas ang karamihan. Ilan lamang yan sa mga nakitang pinsala sa iba't ibang bahagi ng General Santos City. Nang dahil sa mga pinsala na yan, nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaang lungsod ng probinsya. Sa isang pahayag, sinabi ng General Santos LGU na agad nang ipinatawag ni Mayor Lorely Pacquiao ang isang special session kung saan inaprubahan ang resolusyong nagdedeklara sa state of calamity. Lain ng deklarasyon na yan na payagan ng agarang paglabas ng local disaster funds para sa mga operasyon ng ayuda, pagtugon at rehabilitasyon. Inihayag din ng mga paunang pagsusuri ang malawakang pinsala sa mga gusali, infrastruktura at iba't ibang pasilidad sa lungsod. Dahil sa epekto ng lindol, nananatiling sarado ang maraming establishmento, kabilang ang mga hotel, alinsunod sa kautusan ng mga lokal na otoridad. Lain ng hakbang na yan ang matiyak ang kaligtasan ng publiko habang patuloy na nararanasan ang mga aftershocks sa lugar. Ayon naman sa mga otoridad, may banta pa rin ang kalagdagang pinsala dulot ng sunod-sunod na pagyani, lalo na sa mga gusali at strukturang maaring humina na matapos ang lindol. Ang Department of Public Works and Highways naman o DPWH, tiniyak na madadaanan ng mga tulay sa General Santos City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tiniyak nilang maayos ang structural integrity ng mga pangunahing gusali at infrastruktura sa lugar, lalo na ang mga kalsada. Kaya patuloy ang kanilang clearing operation para agaran na rin makapasok ang mga tulong at iba pang mga kailangan. Kitang-kita nyo yung grabe yung landslide na sa lindol. Hindi na tayo pwedeng gumawa dito. Detour. Wala tayong choice. Kasi imposible ng tayuan ito. Sa pinakahuling ulat ng DSWD at Office of Civil Defense ngayong Hunyo 9, wala pang hiwalay o eksaktong opisyal na bilang na inilabas na para sa lungsod lamang ng General Santos. Gayunpaman sa buong rehiyon ng Soc-Sargent, kung saan kabilang ang General Santos City bilang isa sa pinaka-napuruhang lugar. Meron ng 5,043 na pamilya o kabuang 17,880 na individual ang kasalukuyang nasa 33 evacuation centers. Sa kabuuan, umabot na sa higit 77,000 na katao, mahigit 17,600 na pamilya ang kabuuan bilang ng mga apektadong residente sa buong rehiyon dahil sa naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, tinatayang higit 20% ng kabuuang populasyon ng Gensan ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, in-inspection naman ng Department of Transportation o DOTR ang mga pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos International Airport.
Personal na tinungo ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez ang kalagayan ng paliparan upang masuri ang lawak ng mga nasirang pasilidad. Sa paunang assessment, nakitang matitinding pinsala sa control tower at passenger terminal building. Gumuho rin ang ilang ceiling panel sa waiting area. Nagkalat ang mga debris sa check-in section at may mga nakitang bitak sa ilang bahagi ng gusali. Sa kabila niyan, kinumpirma ng DOTR na nananatiling ligtas at nasa maayos na kondisyon ng runway ng paliparan. Dahil dyan, suspendido pa rin ang lahat ng commercial flights habang isinasagawa ang masusing structural safety check sa mga pasilidad. Pero nananatiling bukas ang paliparan para sa military, humanitarian, government at cargo flights para matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga relief goods at iba pang tulong para sa mga biktima ng lindol. Target naman ng DOTR na maibalik ang normal na operasyon ng mga commercial flights sa loob ng 7 araw sa sandaling makompleto ang lahat ng inspeksyon at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero.